Actually, hindi ko po akalain na dito ako papunta sa Nueva Ecija. Dahil bago po ako mapunta dito sa Nueva Ecija, may tawag po sa akin sa Mindanao, sa Davao. So may tawag din po sa akin sa area po ng Negros. Pero napalapit po sa akin yung kumbaga po, yung kalooban ko po napalapit dito sa Nueva Ecija dahil sa amin po sa Mindoro, may tinatawag kami yung pakisama at pakikisalamuha. Madali akong maka-adapt. Yung tradisyon po sa amin, ang paugalian ng mga farmer, naramdaman ko po sa Nueva Ecija. Yun po ang katotohanan niyan. Kasi sa amin po kami sa bukid, sanay po kami sa salitang salamat eh. Sa amin po, pag may nangihingi ng reject, ay good po yung binibigay namin. At sa amin po, pag mayroong humingi ng konti, ay hindi lang konti binibigay, kundi talaga po yung kusang ay bibigay. So madalit sabi po, naramdaman ko po na yung sarili ko po ay maganda yung nararamdaman ko sa lugar na ito at naramdaman ko na rin po na meron akong magandang may itulong sa inyo. So bilang pagpapatuloy po, ako po muli, si Leonard Rizal. Isa po akong freelance mango farming advisor. Una, ako po ay hindi connected to any chemical company. Nandito po ako dahil ako po ay naatasan na mag-trial ng isang chemicals na nag-champion sa Mango Derby sa Zambales. Ito po yung NS Northern Organic Fertilizer. Hindi ko po ito direktang inirecommend sa inyo hanggat hindi ko po siya nagagamit. Hindi lang po sa sarili kong production, kundi sa akin pong mga kliyente. So simulan po natin hindi po ba? Kadalasan, tayo po ay nag-flower reducer. Sino po sa inyo gumagamit ng calcium nitrate? Kami po ngayon sa kasalukuyan, meron na kaming calcium nitrate ng flower booster. Yung Cropwood flower booster. Sa kasalukuyan po, meron kami na hindi mo na kailangan magsundot. 6 to 8 kilos, basta maganda lang ang tama ang spray mo. Hindi mo na kailangan magsundot. Kasi hindi ko po nire-recommend yung sundot dahil minsan yan po ang nagiging dahilan kung bakit nahihirapan tayo sa pag-maintenance ng ating bulaklak. Imagine nyo po, kung within 10 days, meron na una ng 3 araw na lumabas, then after 3 days may susunod, napakahirap sa maintenance. Minsan mag-yearly pabaon ka, yung iba ganun pa lang. Minsan mag-late pabaon ka, yung iba halos almost pre-bloom. Kaya pagdating doon sa tinatawag natin na hugas stage, na nagbubutil na, at bumira tayo ng 32 or 33 days, naka-full bloom yung ating pinalo up. Ano po nangyayari? Pinoprotection na natin yung first batch, nasisira natin yung second batch. So bakit pa tayo magpapalo up? Tama kali kuya? Tama. So yun, doon ko lang po muna sisimulan. So mas maganda po na sa pampabulaklak pa lang, meron na po tayong depensa. Kung kayo po ay medyo nagtitipid ng kaunti, ito po yung Lambo. Mas mura po siya. Nire-recommend ko po siya from 100 to 150 ml. 100 kung hindi pa po matindi ang resistance ng insekto sa lugar ninyo. 150 kung talagang sila po ay hindi na halos namamatay sa ibang uri ng insecticide. Bakit po? During the flower induction, mahalaga po na kung nag-spray tayo ng calcium nitrate na may kasama tayo ng lambda-cyhalothrin, basta tamaan po natin yan, mamamatay po yan. Lingid po sa kalaman ninyo, ang kauna-unahan pong pinakamalakas pagdating sa hoppers ay ang lambda-cyhalothrin. Ito lang po, kaya unti-unting humina, nagkaroon siya ng negatibong agam-agam sa tao. Kasi sabi nila, nakakasunog daw ng bulaklak. Totoo po, nakakasunog ito ng bulaklak kung mali po ang timing. Pero kung gagamitin po natin ito as early stage sa flower induction, kahit po ipaligo mo yan, wala kang masisirang bulaklak, pero mapapatay mo yung insekto. At yung init ng dala, makakatulong sa calcium nitrate para mag-release ng init at may stress para magkaroon ng bulaklak. Nag-gets nyo po na? Pero wag nyo po itong gagamitin sa pabaon. First shot, second shot, pwede po. Ayan. So ito, independent. Si independent po ay isang uri po ng systemic insecticide. Siya po ay pinagsamang contact at meron din po siyang systemic action, yung pong thiamethoxam. Si lambda po is contact siya. Yung thiamethoxam siya po ay systemic at siya po ay anti-chewing. Kapag gumamit po tayo dito sa first shot ng from 60 to 80 ml, hindi po kailangan natin na matakot na baka hindi mamatay yung hoppers. Pero katulad po ng sinabi ko, kung dati po gumagamit kayo ng insecticide katulad po nung isang brand ng 60 at hindi nyo napapatay, huwag nyo na pong i-dose ito ng 60. 80 na kung 80 kagad. Ano po? At pag ganito pong matindi ang atake ng hoppers,
mag-second shot po kayo. Ano po, mag-second shot po kayo. Kasi kung hindi po kayo mag-second shot, mataas po ang density ng hoppers, mabilis din po ang kanilang reproduction. Halimbawa, nag-first shot po kayo ng 14 days. Bibilang po kayo ng 4 days, sa palimang araw, spray ulit kayo ng 19 days. Pwede po ito. Yan. Ito po para po sa hoppers at sa uod, ito po para naman sa trips. Kasi po yung trips, kung makokontrol natin ng mas maaga, hindi po sila makakapagparami. Ano po? Kasi ito, kung malayo ka sa kapitbahay, pwede ito. Ito naman po, sa second shot, yun pong mga next generation ng hoppers, mapapatay natin. Ano? Kung gusto niyo naman po at talagang makapal ang atake ng hoppers, pwede din po ito. Pwede po ito. Ano? At lalong pwede din po ito. Yan po yung mga, ito po yung mga option natin sa second shot. Wala pong mali dyan. Lahat po ay may pakinabang. Basta ito po ang base natin sa second shot. Sa second shot naman po, isang sachet nito at 80 ml nito. Ano? So yan, pagdating naman po ng magpapabaon tayo, sino sa inyo po yung nagpapabaon ng nakasarado pang bulaklak? Meron pa nagpapabaon sa inyo nakasarado pang bulaklak? Mga 30%, 50%. Lagi kayong 23 at 22 din sana. Oo. Kapag kayo po ay magpapabaon ng 23 days, sino po sa inyo dito ang gumagamit ng Minecto? Magpapakatotoo na po sa inyo. Sino po sa inyo gumagamit sa inyo ng Minecto? Ang Minecto po ay magaling sa hoppers. Ang problema, yun pong pinagsama na active ingredients ng cyanthrinaprol at pymetrozine po, namamatay din po ang ating mga pollinators. Mayroon naman po tayong mga brand, na katulad po ng Grandmaster, na pymetrozine lang, walang kaya samang cyanthrinaprol. Pwede po natin ito samahan yung sa pasap. Ito naman po ay chloropinapir. Hindi po siya delikado. Kasi friendly pa nga po ito. Ultimong honey po, puto ng manok, at kahit po surot, kaya niyang patayin. Kasi ang inaatake po nito, yung sistema ng halaman, ng insekto. Kumbaga, kapag yung isang bulaklak ay na-spray natin na meron nito, at meron po presensya ng trips, hindi siya direktang mamamatay, unti-unti siyang humihina. Hindi niya alam na may laso na pala yung tumitira sa kanya. At ito naman po, yung double 7 natin, yung carbaryl po kasi, sabi nila noon, nakakasigay. Sa totoo lang po, hindi naman po yung carbaryl yung nakakasigay eh. Kundi yung method of application. Kasi po, kapag nag-i-spray sila, matulis ang buka ng lason. Sino po sa inyo yung nagpapa-spray, matulis ang buka ng lason? Marami dito, binubutas pa yung nozzle. Kasi po, once na bahagyang bumukas siya, napapansin niyo po, yung pong bulaklak natin, pag humiyad, di ba meron siyang malita parang matanghito? Meron siyang parang karayom. Nasa dulo po ng karayom na yon, meron pong pollen grains. Kapag malakas po yung buga ng nozzle natin, yung pollen grains po na yon, sa halip na doon mapupunta sa babaeng bulaklak, yung galing sa male na bulaklak, ano pong nangyayari? Nahuhulog siya, hindi po nagkakaroon ng maayos na pollination. Sa halip po na may enjoy nung insekto yung nung pag-pollinate ng bulaklak, wala na silang mapopollinate. Ano pa kung magiging activity nila? Parang tao din po yan, nagsusurvey muna kung meron doon sila makakain o wala. Katulad ng isang binata, parang tingnan mo nga kung may chicks doon, pupunta tayo. O di bubulong-bulong naman ito. Parang punta tayo doon, may mga gandang chicks pala doon. O kinabukasan nandun lahat ng binata kasi mayroong magandang dalaga. Ang isa pa, sanay po tayo na gumagamit lagi tayo ng propanopause. Ang propanopause po, ang kanya pong lakas, ayun pong tinatawag na fumigating action o yung tinataboy palayo ang insekto. Hindi po siya direktang nakakapatay dahil nga po yung kanyang bisa, propanopause. Ngayon, kung gagamitin po natin siya sa pabaon at bahagya nakabukas na po yung bulaklak, siya po ay synthetic pyrethroid. Mainit siya. Meron po siyang epekto doon sa ating po mga bulaklak na unang bubukas. Ano po nangyayari? Nasisira yung unang bukas sa bulaklak. Ano nangyayari po? Yung nabubuong bunga nasa bandang dulo, wala yung nasa puno. Ma-observe niyo po yan. Na after 3 days, nakikita niyo bakit tumitim yung bulaklak ko. Pero merong nabuo, wala doon sa mismong puno na ito, nasa bandang dulo na. Kasi nung nag-spray ka, nung gumamit ka ng synthetic pyrethroid, sarado pa yun. Pero nung time na nag-spray ka na nakabukas, yun yung tinamaan mo, kaya nasira. Intindihan natin, sir, ano? So, yun po ang dahilan kung bakit hindi po ako gumagamit ng propanopause, kaya ito po ang ginagamit namin sa pabaon. Pag sarili namin kong product ito.
double 7 at sa pasap. Kung kayo naman po ay gumagamit ng Minecto, gumamit na lang po kayo ng Grandmaster, ano mang kahit po chess. Basta po, yung single AI lang na 5 metro sim, ito pong isama ninyo. Yung sa pasap. Magkaiba po yung chloropinapir at magkaiba po yung cyanotrinapol. Ano po, yung cyanotrinapol yun po ay binigya. Alam po yun, sir. Ano, binabanggit ko na po kasi freelancer naman po ako eh. Ang binibya po ay pwede natin gamitin sa ibang stage. Huwag po natin gamitin sa pabaon. Nakikiusap na po ako sa inyo. Kasi tayo din po ang nahihirapan. Ito po, pinapagamit ko po sa inyo sa pabaon. Una, hindi siya mabaho. Wala magre-reklamo sa atin. Pangalawa, patay po nito ang lamok. Kahit po mag-spray kayo sa malapit ng bahay ninyo, yung mga lamok po, makukontrol pa po natin. Ano?